Okay, ang geostationary satellite, siya yung mga nagmo-monitor sa paggalaw ng ating mga ulap. Sila din yung sumusukat ng temperatura if may paparating na bagyo sa ating bansa or sa ating planet Earth. Okay, sa madaling salita naman, yung geostationary satellite, siya yung kumikilos at patuloy na nagbabantay sa ating karagatan. Ang geostationary satellite naman, siya din yung tumutulong or paano natin maunawaan at maprotektahan ang ating planet Earth kapag meron tayong paparating na bagyo. Kaya kailangan talaga natin ng geostationary satellite. Okay, polar orbital satellite naman, sa madaling salita naman ito is siya yung super-powered camera natin, which is siya din yung nagbibigay ng kumbaga ng bird's eye view sa ating karagatan. Sila din yung mga nagbibigay ng information if paano natin matulungan at maunawaan din yung yung ating mga yamang dagat. Ayun yung polar orbital satellites. Okay, ang sun-synchronous satellite naman, sila yung mga photographer dahil lagi silang mga kumukuha ng mga iba't ibang larawan which is sa parehong lugar. At sabay-sabay din nila itong sabay-sabay na pagkuha sa parehong lugar lang. Kaya yung mga scientists, madali na lang sa kanila na makita or kung paano nila mababago yung mga bagay-bagay sa ating planet Earth. Okay. Ang synthetic aperture radar naman, para din siyang geostationary satellite. Ang pinagkaiba niya lang, yung synthetic aperture is siya yung mata. Kumbaga siya yung pinakamata dito sa ating planet Earth, which is siya yung nakakakita ng mga anumang bagay or ng mga bagay na mahalagang impormasyon, which is nagbibigay din siya ng mahalagang impormasyon. Ayun nga, nagbibigay din siya ng mga mahalagang impormasyon kung paano din natin mapoprotektahan at maunawaan ang ating planet Earth. Okay, ocean color satellites, kumbaga siya yung parang iba't ibang kulay sa ating karagatan. So, maraming kwento ng ocean color satellite. For example na lang doon is yung green water. So, yung green water naman, usually, marami doon ng lots of tiny plants ang naninirahan doon, which is yung mga phytoplankton. Naninirahan sila doon. So, yung mga plants na yun, para silang mga ocean food chain, like, yung parang, parang mga damo sa ating field. Yun. So, meron naman tayong brownish water. Yung brownish water naman, usually, sometimes, sila, parang mga dirt or mga pollution na, tulad nung kapag bumabaha, yung ilog, parang magkadugtong yung dagat, yung dagat tsaka yung ilog. Kasi yung ilog, pag bumabaha, direkta doon sa ating karagatan, which is nagiging color brown yung ating karagatan. So, sa satellite eyes naman, okay, sa satellite eyes naman, yung ocean color niya is, meron siyang parang special sensor, which is nakakapag-detect siya ng mga subtle color differences. So, para naman mas maintindihan natin yung ocean at paano natin mapag-aralan yung ocean color, yung mga scientists ay pinag-aralan nila ito kung paano natin ma-detect yung okay, sa ocean health naman, paano ba natin mapapangalagaan yung ating karagatan? Paano ba natin yun maiiwasan na magkapon ng mga kalat or ng mga basura na para mas lalong mapaganda natin ang ating karagatan ng walang
mga basura tayong nakikita. Kasi marami din namang mga plants or animals ang ninirahan doon.